Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Samuel Ramos, Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition. Pwede ba ko kayong tanungin? Pwede. Ano plate number ng mga buhaya sa loob? 8. Kaya ang sasabihin ko ay tanong at pakiusap. Kanina, marami kaming nilatag na pamamaraan upang ipadama sa taong bayan ng transport sector ay nagiinit na. Subalit pag nagsalita raw dito, ang daming bawal. Pero pag magnagnakaw, walang bawal. Sabi nila, binubulungan ako ron. Sam, sedation Sam. Bakit pa tayo nandito? Ama. Kami sa transport sector, ang hangarin namin, wakasan ang korupsyon. Ang grupo po namin ay naka-establish na sa North, East, West, South ng National Capital Region. At nakikiusap kami sa mga taong narito. May cellphone kayo dyan? Pag may lumabas na convoy at ano plaka, hinihiling lang namin ay videohan natin para malaman natin kung sino mga congressman at may escort pa na bayaran. Saan galing yan? Pambayad na yan. Ang grupo po namin sa transport sector ay kakasa ang piston, ang manibela sa 18. Ang nagpahayag ng paunang protesta ay taxi group. Kanina nagparanas kami ng hinanakit ng damdamin sa Dimasalang sa Maynila. Pinigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na mata-traffic na buhayang congressman, lalaglagan namin ng bato. Tigil daw, papayapa raw kailangan. Kailangan pa ba ng kapayapaan ng plunder case? Ano ba yan? Nagagalit na po ang transport sector. Ang transport sector hanggang 21 ay hindi papayag na malulupig sapagkat humingi kami ng alyansa sa Sea Transport, Air and Rail upang ipadama ang kabuuan ng transport sector. Land, Sea, Rail at Air. Humihiling kami ng ayuda, tulong na makipagkaisa, hindi kwarta. Ngayon, bakit ako nagsalita? Marami akong ginawang pagpaplano at naging matagumpay. Ngayon lang ako lumantad. Kung meron kayong YouTube dyan, ang malaking rally sa NLEX, magmula San Simon hanggang Santa Ines, entry at exit point, 5 kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Planuhin namin ang maigi ito. Hanggang hindi nagre-resign ang mga buhay yan. 2021 is our day. 2022 ng hating gabi. Marunong kaming magtanggol ng aming karapatan, lumaban at kumante. Ako po ay mahaba magsalita at hindi tumitigil. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Samuel Ramos, Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition. Pwede ba ko kayong tanungin? Pwede. Ano plate number ng mga buhaya sa loob? 8. Kaya ang sasabihin ko ay tanong at pakiusap. Kanina, marami kaming nilatag na pamamaraan upang ipadama sa taong bayan ng transport sector ay nagiinit na. Subalit pag nagsalita raw dito, ang daming bawal. Pero pag magnagnakaw, walang bawal. Sabi nila, binubulungan ako ron. Sam, sedation Sam. Bakit pa tayo nandito? Ama. Kami sa transport sector, ang hangarin namin, wakasan ang korupsyon. Ang grupo po namin ay naka-establish na sa North, East, West, South ng National Capital Region.
At nakikiusap kami sa mga taong narito. May cellphone kayo dyan? Pag may lumabas na convoy at ano plaka, hinihiling lang namin ay videohan natin para malaman natin kung sino mga congressman. At may escort pa na bayaran. Saan galing yan? Pambayad na yan. Ang grupo po namin sa transport sector ay kakasa. Ang pistol, ang manibela sa 18. Ang nagpahayag ng paunang protesta ay taxi group. Kanina nagparanas kami ng hinanakit ng damdamin sa Dimasalang sa Maynila. Pinigilan kami ng isang general. Nag-aabang kami na mata-traffic na buhay ang congressman, lalaglagan namin ng bato. Tigil daw, papayapa raw kailangan. Kailangan pa ba ng kapayapaan ng plunder case? Ano ba yan? Nagagalit na po ang transport sector. Ang transport sector hanggang 21 ay hindi papayag na malulupig sapagkat humingi kami ng alyansa sa Sea Transport, Air and Rail upang ipadama ang kabuuan ng transport sector. Land, Sea, Rail at Air. Humihiling kami ng ayuda, tulong na makipagkaisa, hindi kwarta. Ngayon, bakit ako nagsalita? Marami akong ginawang pagpaplano at naging matagumpay. Ngayon lang ako lumantad. Kung meron kayong YouTube dyan, ang malaking rally sa NLEX, magmula San Simon hanggang Santa Ines, entry at exit point, 5 kaming nagplano. Bakit ako lumantad? Planuhin namin ang maigi ito. Hanggang hindi nagre-resign ang mga buhay yan. 2021 is our day. 2022 ng hating gabi. Marunong kaming magtanggol ng aming karapatan, lumaban at kumante. Ako po ay mahaba magsalita at hindi tumitigil hanggang hindi pinapalakpakan. Salamat po. Ang transport sector ay tataya at ang aming buhay. Salamat po. Kung ako'y darakpin ngayon, biit! Salamat! At marami pang babangong katulad ko. Wala nang bawal sa September 21 na Torre. Ayan, sige po. Thank you. Huwag nilang malitin ang grupong ito. Kung papayag kayo ngayon, nandiyan pa yung grupo namin sa Bulacan at Masinag. Pag may dadaang congressman, ay mga grupo ko, huwag mo yung sasaktan, huwag yung gagawa ng di maganda. Nakikiusap ho ako dahil sa pakiusap ng aking mga kausap na general. Salamat po. Okay, wala ba tayong mga kamay dyan? Pastor, doon po sa Santa Ana. At ako po ay paminsan-minsan ay nagsisimba sa kanilang simbahan. Sa katunayan, ako po ay naordina ng isang outreach nila doon sa Punta Santa Ana sa pamumuno po ni Pastor Sam. Now, bakit ko po binibigyan ng pansin ito? Kasi ganito yung ano. Simula nung 19 Congress, napansin ko na si Pastor Congressman Bishop Benny Abante na parang palaging galit. Kung magtanong siya, ay parang palaging nag-uusig. Nakakahiya po. Bakit? Sapagkat daladala po niya ang titulong pastor. Sa amin pong pamantayan, ang isa pong pastor ay hindi po dapat mag-ugaling mahalay. Number 1, hindi ka pwedeng kakitaan ng ugaling pagkamahalay. Simula ng 19 Congress, pinapanood ko siya. Nakakahiya ang kanyang ginagawang pag-uugali. Sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat nais kong ipaalam na hindi po ganyan ang ugali ng mga pastor ng Ebanghelikong Kristiyano. Kami po ay mga Kristiyano
doon po sa antas ng Ebangheliko. Si Pastor Benny Abante ay kabilang sa Ebanghelikong Kristiyano sa partido ng mga Baptist. At alam po ba ninyo, kaya ako'y nagtataka sa kanya, ang mga Baptist people are known to be the man of the book. Kahit itanong nyo sa kanya, ang Baptist people are known to be the man of the book. Ibig sabihin, ang mga Baptistang tao o mananampalatayang Kristiyano ay sanay sa paghawak ng kasulatan ng Diyos. Nagtataka ako sa kanya, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante? Hindi ba dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito tinotolerate. Ang sinasabi ko nga doon sa aming asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 miyembro na kung saan siya kabilang, bakit hindi ito dinidisiplina? Panawagan sa PCEC kay Pastor o Bishop Pantoja, kay Noel, kahit lang sa akin yan ng 1 taon sa seminaryo, bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na mangsino ng tao. Hindi ugali, inigyan ka pa naman ng titulong reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo. Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Matagal ko na pong gustong ilabas talaga ito. Dahilan sa walang aksyon na ginagawa na disiplinahin ang taong ito. Dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak, kung paano niya ipinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Pagkamat siya'y aming kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhin na Pastor Benny Abante. Ako po ay dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po ay taga Santa Ana. Pero, hindi ko kayang sikmurain kung paano ka manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging pastor. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Sa mahabang panahon, ikaw ay iginagalang dahilan sa ikaw ay kagalang-galang na pastor. Ikaw ay binigyang titulo ng reverend. Pero kinain ka ng sistema ng politiko. No one can serve two masters, either you love one or hate the others. Kung ikaw ay isang pastor, hindi ka po pwedeng maging politiko sapagkat ang tuunan ng dalawang ito ay hindi pareho. Kung ikaw ay politiko, sekular ang gawain mo. At kung ikaw ay pastor, spiritual ang gawain mo. Bakit po pinagsabay? Na ang nangyayari ngayon sa halip na ikaw ay maging espiritual, kinain ka ng sistema at mas mataas ang nangyayari sa iyo ang panuntunan mong sekular. Kung mag-ugali ka, para ka ng ugaling hindi mananampalataya. Nakagagalit, Pastor Benny Abante, ang ginagawa mo. Isa pa, sa halip na ikaw ang magturo ng kabutihan, alam mong hindi ka nanalo.
Alam mong hindi ka nanalo at alam mo sa konstitusyon o sa pamantasan ng ating batas, kung hindi ka nanalo, huwag mo nang igiit ang sarili mo. At bakit mo patuloy na ginagawa? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Meron kang kongregasyon, meron kang mga tao na kung saan ikaw ang pastor ay meron kang mga kawan. Ano na ang nangyayari sa kanila? Ano na lang ang kanilang damdamin? Ano na lamang ang kanilang mukhang ihaharap doon sa ibang mga kasamahan na ang kanilang pastor ay nagkakalat, nawawala sa kanyang sarili. Ito po ang term namin. Kapag ang isang Kristiyano na dapat ay espiritual at siya'y namuhay ng sekular, ang tawag namin dito sa taong ito ay karnal. Isang tao na nawala sa sarili. At Pastor Benny Abante, isa kang karnal sa aking paningin. Isa kang tao o ikaw ay isang pastor na nawala sa iyong sarili sapagkat araw-araw o kung basta mayroong committee hearing, nandoon ka, nagagalit. Halos lamunin mo na yung iyong kinakausap. Ganyan ba ang isang pastor? Kung kaya't pinupulaan tayo ng marami, ay merong dahilan. Pero hindi ibig sabihin dahil lang sa iyo kaming lahat ay madadamay. Bakit hindi magsalita ang PCAC at itakwil ka sa iyong ginagawa o disiplinahin ka sa iyong ginagawa? Kahit ka pa kongresista, wala kaming pakialam dahil lahat tayo sa ating gawain tayo ay pare-pareho. Matatanda tayo sa iglesia at iisa ang ating level kahit congressman ka man. Nakalulungkot ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante. Malamang magre-rebuttal ka. Malamang sasagot ka. Sumagot ka hanggang gusto mo. Pero patuloy ang aking paninindigan hanggat hindi ka nagbabago ng iyong pag-uugali at pagtrato sa taong mga kinakausap mo. Hindi ako titigil magsalita laban sa iyo. Kung ako sa iyo, ikaw ay pagpakumbaba. Alam mong ang iyong pwesto ay hindi sa iyo. Bakit mo kinukuha? Bakit mo kinukuha? Di ba ang iyong anak ay abogada at isa ring Kristiyano? Alam niya ang batas, bakit pinapayagan ka? Ano na ang nangyari? Nilamon na kayo ng sistemang sekular. Labas na sa pamantayan ng inyong pananampalataya. Ayaw kong sabihin atin sapagkat hindi ko ibinibilang na ang iyong pag-uugali ay katulad ko. Hindi po, Pastor Benny Abante. Sa susunod, makikita na naman kita, galit na galit na galit. At kung ikaw ay makipagtanong, hindi ka nagtatanong, ikaw ay nang-uuri ng tao. Tama ba yon? Sabihin nyo nga sa akin doon sa mga kapatiran na kung saan ay nakakapanood, tama ba ang pag-uugali na ginagawa ng isang congressman na tinatawag na si Pastor Benny Abante? Nangungutya siya doon sa mga may proyekto ng flood control. Hindi ba sabi ni Mayor Isko Moreno, ikaw ay mayroong mahigit na 2 bilyon na flood control project? Nasaan ang 2 bilyon na yan? Ang alam ko na naipagawa mo ay yung hanging bridge sa tawiran ng Punta Santa Ana. Hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo doon, pero yan ay dapat mong isiwalat sapagkat yung tulay na hanging bridge na yan ay walang 2 bilyong piso. Bakit? Kita ko yan ng ginagawa. Halos pahirapan na matapos sapagkat parang kulang-kulang sa mga gamit, sa materyales. Hindi ko alam. Natapos pero naniniwala ako. Kung yun lamang at hindi mo mapapaliwanag ang halagang 2 bilyong piso at yun lamang ang sasabihin mong ginamitan mo ng flood control, Pastor Benny Abante, kulang ang pera mo. Sana sa ating paniniwala, Pastor Benny Abante,
Meron pang promisyon sa katulad natin pagka tayo nagkakamali. Nagtataka ako, dapat sa inyong simbahan, meron kayong mga matatanda sa iglesia na kung saan ang gawain ay tingnan kung tama ang pag-uugali ng kanilang pastor at miyembro. Nasaan ang matatanda sa inyong iglesia para sawayin ka sa iyong ugali? Nasaan? Dati-rati napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Napakataas ang tingin ko sa iyo. Pero ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Mahalay, Pastor Benny Upante, ang pag-uugali mo. Tuwiran ko nang sasabihin sa iyo na hindi tama ang ginagawa mo. At nakakahiya dahil hindi lamang doon sa inyong simbahan na nakakakita. Ang nakakakita sa iyo ay buong mundo. Ang iyong simbahan ay international. Yan ang nakalagay sa iyong simbahan. Ibig sabihin, hindi lamang dito sa Pilipinas nakikita ang pag-uugali mo, kundi sa buong mundo. Sana, Pastor Benny Abante, baguhin mo ang iyong sistema. Kung kinakailangan mong magparaya sa iyong sarili, kung kinakailangan mong ikaw ay magpakababa at humingi ng paumanin sa mga taong pinagkasalahan mo sa pamamagitan ng iyong panunuring sa kanila, bilang kapatid at bilang Pastor Ben, hinihimo kita na gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Pero kung ang gagawin mo ay ako'y iyong gagantihan, welcome to the club, dahil hindi rin naman ako papayag na ipagpapatuloy mo ang iyong masamang pag-uugali. Nawa, Pastor Benny Abante, hanggang hindi tayo namamatay, may pag-asa tayo, alam mo yan. So meron pang panahon para humingi ka ng paumanhin sa mga taong pinagkamalian mo. Humingi ka ng paumanhin kung kanino ka nagkulang at kung kanino ka nagkasala. Dahil Pastor Benny Abante, ganito ang ating ugali. Ganito tayo namumuhay. Tayo ay mga tao na kung saan alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay may pinagdaan ng masama, subalit tayo ay pinago at sa ating pagbabago. Pastor Benny Abante, ako'y nakikiusap sa iyo. Sa susunod na iyong pagtalakay sa komite, huwag mo namang sinuhin ang tao. Sa halip na iyong pagalitan, ay iyo siyang payuhan. Tatandaan mo na ang pandinig sa Senado, sa Kongreso o sa Senado, ito ay in aid of legislation. Huwag mong kalilimutan, ang dahilan kung bakit kayo nagtitipon ay in aid of legislation. Hindi kinakailangan lumabas ang tama at totoo sa aid of legislation dahil ang titingnan nyo lamang kung ang kanilang ginagawa ay meron ng batas, at kung meron ng batas at ito'y mali at kulang, ang gagawin nyo lang ay mag-amyenda nito, at kung wala pa namang batas sa ganitong klaseng bagay na kanilang ginagawa, ang gagawin ninyo ay gumawa ng batas, pero hindi para kahiyain ang mga tao na kung saan ay kinukuha nyo bilang resource person. Bakit ka kukuha ng isang tao para kunan mo ng informasyon pagkatapos iyong hihiyain? Pastor ka, di ba? Bakit mo ginagawa yan? Mali, di ba? Ano kaya kung sa'yo gawin yung ginagawa mo sa iba? Hindi ba? Alam mo kung ano ang sinasabi. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyong sarili. Gusto mo bang sinisino ka? Hindi nga eh, nagagalit ka agad eh. Sa kaunting bagay na masabi patungkol sa'yo, nagwawala ka na agad eh. Hindi ito tamang pag-uugali, Pastor Benny Abante. Again, I appeal to you. Marami kang natisod. Marami kang pinagkasalahan sa aminin mo at sa hindi. Isa lamang ang tama mong gawin. Ang ipinapayo ko sa iyo, magpahinuhod ka sa mga taong pinagkasalahan mo. Ito ang ating pag-uugali. Hindi tayo nag-uugaling mahalay, Pastor Benny Abante. Wala sa bokabularyo nating mga pastor ang maghalay ng ugali. Tayo ay pamantayan sa ating simbahan,
tayo ang tinitingala ng mga miyembro at tinitingnan nila kung paano tayo lumalakad. Sa inyong simbahan, paano ang lakad ng mga miyembro mo na nakikita na wala kang ginagawa? Minsan nakita ko galit na galit ka eh. Bakit mo ginagawa yan? Kung hindi mo kaya ang pigilin ang iyong sarili, huwag ka na lang umaten, huwag ka na lang sumama. Sa halip, manahimik ka na lamang kung hindi mo kayang pigilin ang sarili mo dahil marami kaming nadadamay sa ginagawa mo. Sana, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo sapagkat wala pa sigurong tao na sumaway sa'yo. Wala. Dahil kung merong sumaway sa'yo noong una siguro nagbago ka na. At palagay ko ito ang unang pagkakataon na sinasaway ka. At hindi ako nangingiming sawayin ka, Pastor Benny Abante, sapagkat alam mo na hindi tama ang iyong ginagawa. Ipaglaban mo man ang iyong paninindigan, mali at mali at mali ka pa rin, kahit anong gawin mo. Ang tamang gagawin mo, Pastor Benny Abante, ay magpakumbaba katulad ng ipinapangaral mo. Gawin mo ito sa iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, Pastor Benny Abante, ako yung magpapasalamat sa iyo. Alam mo yan kung ano ang bunga ng pagkababa. Alam mo kung ano ang bunga ng nagpapaumanhin. Yan ay palagi mong itinuturo sa iyong simbahan. Pakiusap ko, gawin mo naman sa iyong sarili. Salamat po. Iyak yun. Excuse. Nakikiraan lang, naghahanap buhay. Sa nangyayari ngayong problema ng korupsyon Tama! sa ating gobyerno. Nais ko rin pong mag-take part para sabihin po yung aking mga hinaing. I do not hindi po ako napapabilang sa kahit anumang organisasyon. I'm just a private individual. I just want to speak in behalf of the maritime sector. Dati po akong seawoman at marami po akong hinaing na sinabi noon sa gobyerno pero hindi nila pinansin, hindi nila binigyan ng budget because bakit hindi? Eto, lumabas na yung totoo. They are protecting the interest of themselves. Yung genuine love nila hindi to serve others, pero to serve themselves. Yumaman sila ng bonggang-bongga na marami pong naghihikahos. Ako po, honestly, naghihikahos ako ngayon dahil naging epekto rin po ng korupsyon. But a different form of corruption, in the labor sector. So may corruption po, ipinahatid ko, corruption sa NLRC, sa different judiciary department. Naging member din po ako ng technical working group sa Senate noong 2018, 19, and 20. Pero hindi pala pinapansin pag nag-iisa ka. Ito po ang advice ko po sa lahat. I became a president of an organization pero dahil mga seafarers po sila, natatakot silang sumama dahil baka matanggal sila sa trabaho. Ito po, katulad po nito, hindi ako pwedeng humarap if I was still employed dahil mabablacklist ako ng mga maritime companies. So, ganun po nangyayari sa kanila. Ang gusto ko po sa inyo ay to promote, organize. Yun po yung advice ko. Organize, form any organization. Lumapit po kayo sa mga taong marunong mag-organize po. Form a group because yung boses po ng marami, yun po yung talagang powerful eh. You cannot fight the corruption alone. Kailangan po, buklod-buklod po tayo at nananawagan po ako. Napakalaki po ng budget sa DPWH. Binawasan yung budget ng DepEd.
marami rin pong binawasan dahil maraming gustong bumulsa ng pera ng gobyerno. Ang hinihiling ko lang po matagal na, yung Seafarers Hospital. Wala pong sariling hospital ang mga marino eh. Ako po, I'm suffering disability. Wala po akong matakbuhan. So this is a long-term disability na po. Chronic illnesses. Wala po akong matakbuhan. Ang haba ng pila sa mga public hospitals. And I have served my country for 14 years. Diba? Napakahirap magtrabaho sa barko na kaya nagkaroon ako maraming chronic illnesses. So I'm just fighting for my sector, the labor sector, the maritime sector. Please hear our cries. Laanan nyo ng pondo, wag nyo ilaan lahat sa bulsa nyo. And the Congress should listen. They should listen to the marginalized sectors. Maawa naman po kayo. Wag nyo hong sarilinin kasi we are also paying for taxes. So, yung benefit po ng taxes na yun, hati-hati naman po tayo. Yun lang po ang hiling ko. And, yun po. Kailangan po magbuklod-buklod po tayo talaga for us to be heard. Maraming salamat po sa time niyo po today. Okay, maraming salamat po sa inyong At sa ating po mga kapulisan na patuloy na tayo po ay binabantayan sa ating malayang pamamahayag. Nandiyan po sila. Maraming salamat po sa ating mga opisyal ng ating Philippine National Police. Nandiyan po sila. Okay tayo. Alam ngayon po, kung meron kayong gustong matulog na bagay, I'll tell you honestly, some of our brothers sisters, gusto talaga nila gawin yung nangyari sa Nepal. Pero hanggang pwede na masolusyonan ng maayos, yun po ay aming gagampanan maayos kasi nga pinagbigyan na nga tayo, ayaw naman natin na ang pinaglalaban natin dito is inang bayan, tapos tayo magkakagulo para saan pa. Tama. So basta kami po, yung gagawin namin, sabi ko po yung iba sa mga Yan po at habang patuloy po na nakipag-usap naintindihan ko po kasi malapit sa eskwelahan. Yun din po ang nasa isip ko kanina. Tayo po muna ay makikinig ng isang magandang awitin. Actually sir, ganito yan. Circle po natin. Ganito po, hindi po. Wala po yung House of Books doon sa circle. Ganito po yan sir. Some of them are asking for permit or rally. Pero sa under of People's Initiative po, we do need to get permit. 67 People's Initiative. United People's Initiative to petition the corrupt government of the Walong Bansa Man. So yun po. Ngayon po, hello, my chief. ang concern po ninyo sa Magandang hapon po sa iyo lahat. Meron po ba akong kakantahin na ihahandog po sa iyo lahat? maraming salamat po. Itong awit ito ay para sa ating lahat na mga Pilipino. Iisa lang po ang ating mga lahi. Yes. Sige po sir. Basta po, mag-usapan po natin. So sa isang isa, maganda tayo kapwa Pilipino. Para po sa iyo lahat sa ating mga kababayan ng mga Pilipino. Yun nga, yung school kasi nga. Kung wala lang ang school dito, kasi ako, pagdating sa kata, salamat po sir. Salamat. Tuloy!